Praise the Lord. Amen. Amen. Mga kapatid, nung una ko pong nakita to, sabi ko po sa sarili ko, Panginoon, ito po ba yung gusto niyong maramdaman ko at makita ko kung ano yung ipinagbago. Kasi po yung gentleness, wala po ako. It's the Lord. Buhay ko po nung wala pa ako sa Panginoon. Self-control, lalo pong wala ako. Amen. So, last Friday po, sinabi ko kay Pastora na ang ibinigay sa akin ni Sister Claire ay kasing haba ng El Filibusterismo. Pero, nakita ko po yung topic na to, parang ipinakita po sa akin ng Panginoon ang malaking pagbabago na ibinigay niya sa akin. Gentleness po, ang gentleness po o kahinahunan ay isang quality ng pag-ibig. Maraming pag-ibig, maraming mga definitions ng pag-ibig. Sa lumang buhay natin, ang pag-ibig ay gumagana lang dun sa mag-boyfriends, which is ang kinakahinatnan ay sakit or paghihiwalay. Okay. Dito po makikita natin na ang pag-ibig ay nanggaling sa Panginoon. Amen. At ibinigay ng Panginoon sa atin ang pag-ibig na walang pag-iimbot. Ang kanyang buhay, ang kanyang dugo ay inialay nila para sa kaligtasan natin since tayo ay pinanganak na makasalanan. Ang gentleness daw po ay katangian ng pag-ibig. Dahil po tayo ay tinawag ng Panginoon dahil tayo ay dahil may purpose. Ang purpose po ay makapagbigay tayo ng maging instrumento tayo ng Panginoon dito sa lupa para maipalaganap sa mga tao na hindi naniniwala sa Kanya. Ang pagiging gentle po o kahit pagkakaroon ng kahinahunan ay malaking bagay sa buhay ng tao. Amen. Marami pong pagkakataon, lalo na po sa makikita po natin ang diferensya sa buhay natin noon, sa mga kasamahan natin noon, na nagiging kasamahan pa rin natin ngayon kahit na, let's say, ako po, nasa Panginoon na, inaangkin ko na po yun na nasa Panginoon na ako. Nakakasalimuha ko pa rin yung mga tao na nakasama ko nung wala pa ako sa Panginoon. Ngayon po nakikita ko yung mga pagtingin nila sa akin. Sabi nga po ni Pastor Arman last Friday, if I am not mistaken, sabi niya, nasa ang mga mata ng mga tao na hindi naniniwala ay nasa atin. Tinitingnan nila tayo, ang nakikita nila sa atin ay hindi yung mga magandang pagbabago, kundi yung negative na ginagawa mo. So, matuto dapat pala tayo na ibigay ang isa puso ang kahinahunan para makita nila or masalamin nila sa atin ang pagbabago. Amen. Kung nakakakilala po sa atin na tayo ay talagang walang kahinahunan, wala tayong self-control noon, at so yung pinuprovoke po tayo ng mga tao na ginagamit ng kalaban para hindi natin maipakita ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Kung nandito po tayo para hindi natin saktan ng tao, matuto po tayo na ibigay sa tao na nangangailangan ng ating praise God. Pagkailangan nila ng ating tulong, spiritual or kahit anong klaseng tulong, na hindi ibigay natin sa kanila na hindi sila ma-offend, na hindi nila mararamdaman na may kasalanan sila.
Ang ibigay natin sa kanila yung posibleng solution na nanggagaling sa Panginoon. Amen. Self-control. Sabi niya po pala ni Paul sa Ephesians 4, verse 1 to 3, namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon na kayo'y magsilakad ng nararapat na sa inyo'y itinawag. Ibig sabihin, tinawag nga po tayo dahil may purpose. May purpose na katulad ko po, siguro yung tinawag ako ng Panginoon sa pagkatagal-tagal na nag-a-attend ako ng church, dumating na yung punto na kailangan na talaga para maipakita ko dun sa mga tao na nagawan ko ng hindi maganda, na nasungitan ko, na natarayan ko, na malaki ang pagbabago ng dahil sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sa Ephesians 4, verse 2, ng buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagpapahinuhod na mga batahan kayo sa pag-ibig. Ang pag-ibig po laging nandyan. Kasi kaya nga po yung nauna is love. Kasi kung wala nga pong love, wala po ito lahat. So, isa po ang pagiging gentle o pagpapakumbaba sa classification of love. Dumako naman po tayo sa hindi daw po, ang love daw po hindi madaling i-provoke. Hindi po madaling i-provoke ang love kasi may love nga po kayo. Nandiyan na po yung marunong nyo po, alam nyo na po kung ano yung paano nyo po dadalhin yung mga tao na nasa, wala pa sa pananampalataya. Alam nyo po kung paano nyo ibibigay ang tamang pamamaraan para ma-divert yung isip na nila na negative sa positive. Ang pagiging magagalitin, lahat po tayo makaka-relate. Unang-una na po ako, na kahit na siguro po dahil sa kung nasaan sa trabaho, pag medyo dumarating yung time na nandiyan yung pride na medyo natatapakan ka, parang it was before, ngayon po hindi na. Natatapakan ka, sasabihin mo, hindi, kahit na alam mo na mali ka at tama yung sinasabi nila, pero ikaw yung nandyan eh. Diba? Pride. So, pipilitin mo pa rin na tama ka. Amen. Diba? Pero ngayon po, nagagawa ko pa rin. Tinatanggap ko po yan. Pero may repentance na po. Hindi na yung katulad ng dati. Kumbaga ngayon, pag ramdam mo pag nasa Panginoon ka pala, alam mo na, yung pakiramdam na parang mabigat na, pag alam mo na mali ang ginagawa mo. Parang, oops, mali ka dyan. Parang bigla ka nilang mag-iisip na pasensya na po. At susunod na doon yung paghingi mo ng tawad sa tao mo. Indirectly, oo. Pero nandun yung nandun niya yung konsyensya. Kasi dati wala talaga akong konsyensya. So, yun. So, ibig. Buti pa yung safeguard, no? Buti pa yung safeguard. May konsyensya. Dati na bago talaga. Ang sinasabi niya daw po, hindi ko na po papatagalin kasi maiksi lang po ito. A spiritual man is under control always. They get things done with a gentleness. And this is the only God written instead of striking back to the one who offended them. Amen. Praise the Lord. Wow. Gentleness.